For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the love which from our birth over and around us lies. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For the beauty of each hour of the day and of the night, hill and vale and tree and flower, sun and moon and stars of light. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For thyself best gift divine, to the world so freely given. For that great, great love of thine, peace on earth and joy in heaven. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Ako po si Pastor Neng Makaday at muling makakasama ninyo ngayong araw sa ating prayer covenant. Ang teksto po na ating pagbabatayan ngayong umaga ay matatagpuan sa James chapter 3 verse 1 to 6 o Santiago chapter 3 verse 1 to 6. Ngunit kukuha lang po ako ng dalawang teksto sa verse 5 and 6. Sabi dito, ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ng isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno na sinusunog sa lahat sa buhay ng tao. Isa sa pinakamaliit na parte ng katawan ng tao ay ang dila. Napakaliit nga lamang nito, ngunit kung hindi ito mapigilan, ito'y nakakawasak, katulad ng sinabi sa ating binasa kanina. Maraming nawawasak nito, ang relasyon, ang samahan, ang pagiging pagkatao din ng tao. Ayon sa libro ni Santiago, ito ay ipinapakita na sa bawat mananampalataya, tayo ay yung practical action in life of faith and encouraging God's people to act like God's people. We do believe that we are all Christians, but being a Christians, makikita natin, no, yung dapat kumilos tayo nung naaayon sa nais ng Diyos. Ano po ba yon? Yung ating pagkatao, buong pananalita, buong buhay, buong
buong ginagalawan natin. Kasi naiiba na nga tayo eh. Since tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, may binabago ang Diyos sa atin. Kaya nga araw-araw binabago niya tayo. How Christians live people of God. Act like people of God. How Christians act like people of God. Sabi sa amin sa seminaryo, nung ako po ay nasa seminaryo, kumilos kayo, sabi ng aming professor, kumilos kayo bilang pastor, maging amoy pastor o tindig pastor. Ayan. Sa Kristiyano, o sa Kristiyanong pamumuhay, hindi lang sana pwedeng tayo ay umaawit sa loob ng simbahan. Tayo ay umaawit o nagpapatotoo dahil kung ano ang lumalabas sa ating bibig o sinasabi ng ating dila, iyon ang nararamdaman ng taong nakikinig at nararamdaman din natin. Ayon nga sa kasabihan, mas mabuti pang paluin ka sa pisikal kaysa marami makarinig ka ng masakit na salita dahil ito ay nailalagay o naiiwan, naititimo sa ating puso at isip. Huwag nating gamitin nawa ang ating dila sa pagsumpa o sa mga sinasambit o sumasambit ng mga kasamaan sa ating kapwa. Bagkus ito ay gamitin nating pagpapala. Sagrado po ang ating dila. Sabi, sagrado po ang buo nating katawan. At naniniwala tayo nang tinanggap natin si Kristo, ay sinabi nating itong katawang ito, na ating katawan ay templo na ng Diyos. Ayon sa Kawikaan 15 verse 1 to 2, ang sabi, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, sa tugong marahas puot ay hindi mawawaglit. Marami tayong karanasan. Matanda na tayo, marami ng karanasan, 'di ba? Yung salita lang na minsan nagtatampo, minsan nasasaktan, minsan ayaw nang magsimba kasi nga may maraming nakikita. Anong tawag doon? Sit-sit sa ibang lingwahe ng chismis. Ang dami namang sit-sit diyan sa loob ng simbahan. Sino po ang mapupulaan? Kundi ang Panginoon, hindi sa atin, hindi tayo. Kasi sanay na tayo sa mga kasiraan ng ating kapwa o sa kasiraan sa atin eh. Pero ang makikita sa atin, ang masisira sa atin, ay ang buhay pananampalataya natin, yung testimony natin. Kasi tayo ay sinasalamin ng ating kapwa kung ano ang sinasabi natin. Ang dila ay may unawa, sabi sa verse 2 ng Kawikaan 15. Ang diwa ay may unawa na nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Yan. Wag nawa na sa bawat pagbigkas natin ng mga salita, nawa ito ay maging kalakasan ng ating kapwa. 'Di ba sabi nga, speak, magsalita ka, at doon tayo makikita, doon tayo mababasa. Sa bawat pananalita natin, doon tayo nababasa ng ating kapwa. Bilang parte ng katawan, na itinuturing nating templo, na tayo ay templo ng Diyos, sabi ko na nga kanina, naging kabahagi nito yung ating dila upang patuloy nating mapangarangalan ang Diyos. Parangalan natin ang Diyos kahit sa kalit-liitang parte ng ating katawan. Yun nga ang sinasabi dila. At nandun din yung pagkontrol. Kaya instead na manira, gamitin natin sa kasiraan na tayo ay maging marisol, marites sa ating kapwa o maliitin ng ating kapwa. Yung dilang ito nawa ay maging kabahagi to glorify God. Maging magiliw po tayo sa ating pananalita upang mapasigla natin ang buhay ng ating kapwa. Sabi doon sa Kawikaan 15:4, sabi niya, ang magiliw na salita ay nagpapasigla ng buhay, ngunit ang matalas na pagngungusap ay masakit sa kalooban. Opo, may kapangyarihan ang dila. Subalit bilang mga Kristiyano, pag-isipan muna nating mabuti ang bawat bibitawang salita upang hindi tayo makapanakit, makasira, makapanlait sa ating kapwa. Kaya kapag
makontrol natin ang ating dila, masasabi nating pinagtagumpayan natin ito dahil si Kristo ang naging kaagapay natin sa pagkontrol ng ating sarili at ng ating dila. Sa Diyos ang papuri. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa araw na ito muli po namin dinudulog sa inyo ang aming gawain, ang aming pagsamba, ang aming mga gagawin, Panginoon. Kinikilala po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa amin, sa buo naming sambahayan. Panginoon, we declare through our tongues, O Lord, we declare healing in Jesus' name. Sa lahat, Panginoon, naka-monitor sa online na gawain na ito, Panginoon. Dinideklara po namin ang kagalingan sa mga taong nakakarinig nito. Dinideklara po namin ang paglaya ng mga taong naguguluhan ng kaisipan, Panginoon. Dinideklara po namin ang pagkakaisa, Panginoong Diyos, sa bawat tahanan. Patuloy ka pong mangusap at patuloy, Panginoong Diyos, na ang iyong pag-ibig ay patuloy na pumagitna, Panginoong Diyos, maging sentro ng tahanan. Panginoon, tulungan mo kami pang makahayo at patuloy sa pamagitan ng aming mga dila ay patuloy kang madeklara. Patuloy naming bitawan yung mga salitang makapagbigay ng kalakasan sa aming kapwa. Tinataas po namin ang lahat ng ito, parte siya ng aming katawan at maging kabahagi ito sa iyong ubasan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.